Alright, magandang araw sa inyo lahat dyan na nanonood. No? For this video is pag-usapan ho natin yung urbanization ng Davao City. Pero syempre, bago pa natin simulan yung topic ho natin, is gusto ko munang i-shout out si Charmits Vlog. Ano? Kasi meron siyang komento sa atin dito. Meron siyang parang question niya yata, no? Yung ating intellect. Hindi, joke lang. Hindi naman sa ganun. No? So, kumbaga parang nilinaw lang yata ni yan o, Charmits Vlog kung ako ba talaga yung nakakaintindi sa salitang urban or urbanization, no? Sabi niya kasi dito, ano ba pagkakaintindi mo ng urban? Yan. Ano ba pagkakaintindi mo ng urban? Baka land area lang ang urban, ang mga bahay, ano ka ba lang ha? Paano ba to? Kondisyon niya ba talaga ako o ano lang, no? Nilinaw niya lang. Ano pa pagkaintindi mo ng urban? Baka land area lang ang urban, ang mga bahay, ano ka ba? Hindi ko gets na. So ako, based on my understanding ko lang to, so maaaring mali ako, no? Sa pagkakaalam ko sa urbanization or urban is ano siya, urban yung maraming tao, may commercialized, industrialized, or industrialized, commercialized, ano pa, residentialized, hindi hindi maraming tao, no? So maraming tao concentrated sa isang lugar na yan, ang maraming tao. So it means may ano, no, mga commercial buildings, commercial centers, mga public markets, basta ganun, commercial centers, no, which is makikita ho natin yan. In short, say, pagkakaintindi ko dito is kapag sinabing urban, yun na yung downtown area, or hindi man downtown area or hindi man population area, pero ano siya, no, urbanized, maraming tao. Yun talaga, pag sinabing urbanized, tao o agad-agad ang papasok sa akin, maraming tao, puno, no, siksikan. So andyan makikita ang mga apartments, andyan makikita yung mga may mga slums area, informal settlers, kasi nga nasa urban area sila, no. So kumbaga meron naman silang bahay at lupa, hindi naman ibig sabihin na nakatira sa squatter, slum area, distress area, or sa informal settlers ang isang kababayan ho natin, ang ating mga kababayang mga Pilipino. It doesn't mean na wala silang bahay, no, wala silang property sa mga probinsya nila. Meron yan, di ba? Inalipusta ng iba, di ba, pinatatawanan or parang nilalait yung mga taga-squatter kung tawagin, di ba? Di nila alam yung mga nakatira sa squatter, may ano yan, may mga pera yan sa ano, may mga ari-arian yan, no, back in their own mga respective mga provinces. Anyway, so yun ang urbanization, no. So sana na-respond kita ng maayos, no. Sana nasagot ko yung katanungan. So yun yung pagkakaintindi ko sa urbanization, no. So lawak ng area na kung saan maraming tao, maraming establishments, commercial, industrials, buildings, at kung ano pang mga bagay-bagay na makikita natin sa isang lugar or tumutukoy, no, sa isang lugar na matatawag na siyang urbanized. Tsaka urban ang kanya namang opposite ay rural, di ba? Tama ba? Urban and rural. Pag sinabing urban, proper, city proper, downtown area. Ang rural naman ay mga outskirts, tama, suburban. Suburban, no? Diyan ka na, papuntang mga balubundukin, papuntang mga probinsya, papuntang mga mga tahimik na lugar, walang masyadong tao. For example, ito ha, ayan yung bundok na to dito. So that's Magtuod. Tama ba ako? Wait lang ha. Okay, asan na yan, Magtuod? Yan, itong mga bundok na yan na parang may green na ano yan, Manila Cemetery, Memorial Cemetery. So that's Barangay Magtuod. Tapos ang katabi niyan is Barangay Langob. Okay, tapos ito naman ay Barangay Matina, Shrine Hills Matina. Yan, itong bundok na yan. Pero urbanized pa rin ha. Although itong Shrine Hills Matina, syempre, ano yan, klase na lugar yan, maganda ano diyan, mga naninirahan diyan, no? Mga rich kid, Shrine Hills, magaganda mga kabahayan diyan. Paano pa ba? So yun, mga barangay na. Pag sinabing urban, downtown city proper, heart of the city, ganun, mostly. Kasi may mga ano naman, for example, Cagayan de Oro City, meron silang uptown, CDO. Hindi naman yun heart of the city ang uptown, tama ba? Parang extension and annex siya ng Cagayan de Oro City, urbanization. So ang Davao City expanding, no. Meron na tayong ngayon, meron tayong dinidevelop na bagong township, no. Malaking township 'yan, no. Hindi yan bababa sa
20 hectares. So enough na yan para makapag ano, no, ma-flex natin na yan, meron tayong township sa Davao City na maganda rin. Hindi man siya kasing lawak, kasing lapad ng township ng ano ng BGC sa Taguig na 350 hectares to be exact, no. Tapos ano yan, no, as a whole na yan, Mega World, lahat ng ano, lahat ng mga company doon na nagsama-sama. Dito kasi sa Davao City, ang mga township namin dito is owned lang talaga siya ng isang company or ventures, gano'n. For example, ito nga Davao Global Township, no. So isa to sa sinasabing expansion, no, ng urbanization sa Davao City. Although ang urbanization sa Davao City malawak talaga, hanggang Toril yan. Basta madadami mo ng MacArthur Highway, yung CP Garcia hanggang Toril. So doon magtatapos yung yung urbanization ng Davao City. Yung urbanization means commercialize halos lahat ng lugar. Commercialize ang mga lugar, no. Mahal ang renta, mahal ang property, mahal ang mga lupa, pwesto, ganyan. Kasi nga urbanized. So ito siya, no. So dati kasi concentrated lang sa pinaka population district ang although kasama yata sa population district ang or hindi na ba? Pwede, no. Hindi siya kasama itong Matina sa population district. Hindi siya kasama, pero kumbaga dati dito naman kita naman natin. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan, kita niyo naman na siguro yan. Yan po yung tinutukoy ko sa inyo na population district, heart of the city, na talagang dyan concentrated, nakapokus na itayo ang mga buildings kasi nga malapit sa City Hall, malapit sa People's Park, malapit sa malapit sa lahat. So pag sinabing kapag ka naman city talaga, bayan, ay agad-agad na pinupuntahan ng mga tao, destination talaga yung malapit sa City Hall, accessible siya sa lahat. Yun. So yun po yung urbanization natin dyan sa downtown area of Davao, population district. So ngayon, ito nga yung expansion ng natin, urbanization sa downtown area. Imbis na makapokus doon, naka-concentrate, so dito na tayo naglagay ng township. Actually dito tatlo ang nade-develop dito na township and township, no. Township na ba matatawag itong Matina Enclaves and Phil Invest. Ano sa tingin niyo? So tatlo dito, no, tatlong dinidevelop. So itong wala pang masyadong building, ito iyan pa lang. So that's Davao Global Township. So hindi yan bababa sa 20 hectares. Pag may-ari yan ng joint ventures ng Villa Abrilla family and Cebu Landmaster. Tapos itong isa naman, okay, asan na ito. This one naman ay ang Matina Enclaves, no. So taga Davao may-ari niyan. Davaoenyo, no, Iskander family. And ito naman ang Phil Invest. Yan. Okay, hindi pala tatlo, apat pala, no. Kasi ito ang pang-apat. So SM and Double Dragon by Injapsia. I don't know kung joint ventures ba sila, meron silang kinalaman, meron ba silang tie up, I don't know, hindi ako sure, ha. So ito yung 101 Hotel 101 Double Dragon ni Injapsia. And congratulations pala, no, sa kababayan natin na si Injapsia. Sobrang yaman na niya, and at the same time nagbigay rin siya ng karangalan sa ating mga Pilipino gawa nung maliban sa mga inasal, ha, ngayon naman ay successful talaga siya pagdating sa mga development, no, mga ba tawag diyan, township development, ganyan, no. Real estate, kasi meron na siya ngayong sa Dubai, yun, galing. And ayun na, ito pala pang 5, wait lang, ha. Davao Global Township, Matina Enclaves, ano ba tawag yan? Phil Invest, SM/Double Dragon, 4. So pang 5 itong One Oasis by by One Oasis, no? Sino ba may-ari ng One Oasis? Hindi ko alam. So kayo nang bahala dyan, no. Wala lang, para naman kayo may ambag sa vlog natin. joke lang. Basta comment na kayo dyan sa ating comment section. It's for free. So yun lang siguro ang pagkakaintindi ko sa urbanization is yun na nga, kung saan makikita lahat-lahat, no, concentrated, nagkukumpulan, no, mga tao. Ang daming ang lawak pa ng mundo, pero bakit sila nagkukumpulan, no, sa isang lugar, nagsisiksikan? Kasi nga urbanized yung lugar. Diyan lahat makikita. Hospital, university, factory, shopping malls, at kung ano-ano pa. So ngayon basahin natin ang pinaka-exact talaga na meaning, no, in definition about urbanization, urban sa Wikipedia. So ito na, nakita na natin si Wikipedia, no, at sumagot na siya. So urbanization definition. So ang sabi niya, the process of making an area more urban, his so nature being destroyed by urbanization. Oh, yun, urbanization.
So, okay na lang. Ano na tayo sa urbanization na meaning? Okay, urbanization. Ayan o. Wikipedia lang ha. Hanapin natin. So, urbanization or urbanization in British is the population shift from rural. Diba? Yan yun. Urbanization is the population shift from rural to urban areas. The corresponding decrease in the proportion of people living in rural areas and the ways in which societies adapt to this change. It can also mean population growth in urban areas instead of rural ones. It is predominantly the process by which towns and cities are formed and become larger as more people begin to live and work in central areas. Although the two concepts are sometimes used interchangeably, urbanization should be distinguished from urban growth. Urbanization refers to the proportion of the total national population living in areas classified as urban, whereas urban growth strictly refers to the absolute number of people living in those areas. It is predicted by 2025. It is predicted that by 2050, about 64% of the developing world and 86% of the developed world will be urbanized. This is predicted to generate artificial scarcities of land, lack of drinking water, playgrounds, and other essential resources for most urban dwellers. The predicted urban population growth is equivalent to approximately 3 billion urbanities by 2050, much of which will occur in Africa and Asia. Notably, the United Nations has also recently projected that nearly all global population growth from 2017 to 2030 will take place in cities, with about 1.1 billion new urbanities over the next 10 years. In the long term, urbanization is expected to significantly impact the quality of life in negative ways. Oh, yun, no? Urbanization is relevant to a range of disciplines, including urban planning, geography, sociology, architecture, economics, education, statistics, and public health. So yun po yung tinutukoy ko. Pag sinabing urbanization, urbanize. So andyan nga lahat concentrated, no? So kaya ang mga tao nasisiksikan dyan sa malapit sa area na yan or sa in a particular place kasi nga andyan lahat may kita, no? All in one pack na siya. Andyan na yung hospital, hotels, shopping malls, andyan na yung mga parks, andyan na yung universities, public markets, at kung ano pang mga lugar na magbibigay sa atin ng ng ating kaginhawaan, di ba? So that would be all. Thank you for watching. Sana ay nasagot ko na maayos na sa ating komentor kung ako ba daw talaga nakakaintindi sa salitang urbanization. So urbanization yun, as far as I understand, it's the place na concentrated siya with the more population compare sa ibang bahagi ng kanilang lugar. Bye bye and ingat sa